Magandang hapon mga kabay. So meron pa akong estimate dito for 0015 letter A. Ang model pala nito mga kabay dito 5899. Ayan. Ito po yung 10 kilos jackhammer ng DeWalt. So ito mga kabay gumagana siya pero hindi mapasukan ng talim. Ayan o. Kahit ipipress natin ito pababa. Ayan. Hindi siya napipress yung sleeve niya mga kabay ito. Ay, ito nabababa. So pwedeng madumi ito mga kabay o kaya pwedeng madumi o kaya baliktad. Ayun o. Ay hirapan siya pumasok. Pero gumagana siya mga kabay. Panda rin natin. So titingnan natin yan mga kabay kung anong dahilan. So kailangan natin buksan itong ito. Ayan, gamit lang kayo ng flat screw. Sungkitin nyo po ito. Yan. Tapos yung ang daming dumi. Ayun. Baka dahil lang sa dumi mga kabay. So sana doon lang. Ayan. Hanapin lang natin yung kanyang circlip. Kailangan matanggal yung circlip mga kabay. So, isprayhan lang natin. Yan. Ito yung circlip niya mga kabay. Oh. So medyo matigas to mga kabay. Yun, no? Dumulas lang. Tingnan natin kung kayang dukutin ng circlip remover. Kung kaya. Kaso lang hindi mga kabay. Maliit masyado. Yung pagitan kasi mga kabay makitid lang. Hindi natin maisuksok yung dulo ng circlip remover. So kailangan natin tong tiyagain. Yun. Yun mga kabay, umangat to. Yun o. So ito susungkitin na lang. Dahan-dahan na sungkit hanggang sa makalas yung circlip. Yun o, kalas na mga kabay. Oops! Basag ang cellphone. Doon ba tumama sa screen? Sana hindi nabasag. Ayun o. Check ko lang. So yan mga kabay, nakalas na natin. Ayan. Wala naman siyang gaanong dumi mga kabay. Ayan o. Meron lang siyang konting putik. Ayan. Kaya siya hindi mapasukan ng bala. So titingnan natin. Wala naman siyang maraming putik. Pero tuyo siya mga kabay. Walang langis. So susubukan ko itong linisin mga kabay. Tapos babalik natin. So ayan mga kabay, inispirahan ko muna ng langis para lumambot yung dumi. So ito muna pala, hindi ko nahugot. Tingnan natin ito kung basta. Yun, na naman ulit. So ayan, marumi din siya mga kabay. Oh. Ang daming dumi. Minsan kasi mga kabay, kaya minsan mahirap ibaba. Ayan, ito pa kasi naglalak. Yan. Pag ito naharang ng dumi, hindi mo na yan mapipress pababa. Ayan.
Kaya dapat malinis ito, pati itong shafting. Yan. Dapat nga yan may grasa yan mga kabay, para malambot siya. Pero ito wala siyang grasa. Puro dumi po. Ayan. So lilinisin ko muna mga kabay. So yan mga kabay, nalinis ko na po. So balik natin ulit to. Yan. Tapos yung takip. Yan. Tapos syempre yung kanyang ito. Yung kanyang spring. At ito yung plastic niya at yung kanyang lock. Dito yan mga kabay. Ayan. So lagyan lang natin ng grasa. Yan. So ganun po yung forma niya. Yan. Yan po yung lock. Ito yun. Yan o. Malambot na siya mga kabay. Hindi na siya matigas. Tapos eto yung lock niya. Tapos yung spring na malaki. Ito naman yung nagpapagana dito sa sleeve kapag binaba mo. Yan. At syempre yung damper niya. Tapos itong bakal. Last yung kanyang circlip. Yan. So ang pag-lock niyan mga kabay, tutulak mo lang. Ito. Tutulak mo lang yung ring. Siyempre medyo matigas to mga kabay. Kaya kailangan idiin mo maigi. Ayan o, dumudulas lang siya. Hindi to katulad ng circlip na merong butas, may tenga. Ito matigas siya mga kabay. So yan mga kabay, napasok ko na yung kalahati. Ayan, so dito na lang sa ibabaw. Yun. Tumunog mga kabay. Ayun o, malambot na siya. So lagay natin yung cap. Yan. Tapos testing natin ngayon kung maglalak na ba. Yun o. Pumasok na mga kabay, kanina ayaw. So testing natin sa bakal mga kabay para malaman natin kung meron pa siyang palo. So yan. Dito. Tingnan natin kung meron. Dito sa sahig. Medyo hindi siya ganun kalakas mga kabay. Ibig sabihin palitin na rin yung o-ring niya. Yan. So testing natin dito sa baba. Meron siyang kaunting palo mga kabay pero hindi siya ganun kalakas. So mangyayari niyan mga kabay, hindi ko na po bubuksan yung sa loob. Check ko na lang itong dito sa takip. Yung sa bandang armature niya, carbon, check ko lang. Tapos yung o-ring, i-estimate ko na lang diretso. So kanina, yung hindi pumapasok yung bala, dahil lang po doon sa madumi. Ayun o. Madumi po. Ayun o. Malambot na siya nung nalagyan ko na siya ng grasa. So, kaya po ina-advise namin mga kabay na pag gumamit kayo ng jackhammer, lagi nyo pong lalagyan ng grasa ito bago nyo siya ipasok dito
para kung sakaling merong alikabok mga kabay, madali lang matanggal. Tsaka hindi siya papasok pababa yung alikabok. Hanggang dito lang sa may cup. Hindi siya papasok dun sa loob. Tapos pag nilinis naman, madali siyang punasan. Hindi kagaya ng tuyo na mahirap siyang punasan. Kailangan mo pang i-wire brush dun sa beans grinder para lang matanggal yung dumi. Ayan. So ang idadagdag, ang estimate ko dito mga kabay, yung kanyang o-ring lang. O-ring sa piston, sa striker, at sa cylinder niya. Yan lang po yung estimate dito mga kabay. So pag in-approve ito mga kabay, doon ko na ipapakita kung paano buksan at paano magkabit ng o-ring. Yan. So ang bubuksan ko lang mga kabay, ito na sa harap. Titingnan lang natin kung mahaba pa yung carbon. Yan, ito. So ayan mga kabay, nabuksan ko na yung screw. So syempre papanda rin din natin kung masiklab o hindi. So kung masiklab yun mga kabay, iilaw po yun dito. Pero yan wala po. So ibig sabihin good pa siya mga kabay. Pero nakita ko yung kanyang carbon, maiksi na. Ayan po. Ayan po. Lagpas na po siya sa kalahati. So kailangan na rin siyang palitan. Ayan. So ayan, ulitin ko mga kabay. Ang papalitan lang po dito sa demolition na jackhammer na 10 kilos ng DeWalt ay carbon brush. Yung 6 na o-ring niya nandito sa loob. Hindi ko na maipakita ngayon dahil ay hindi ko na siya bubuksan. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. So maraming salamat mga kabay sa panunod. At palike and share na rin po. At syempre po, baka pwedeng makangi sa inyo ng isang like dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat. Bye-bye.